Dalawang pulang linya. Iyon ang unang bumungad kay Arabella sa kapirasong papel, na halos 8 taon na niyang itinatago sa ilalim ng kanyang unan. Hindi ito ang 2 linyang nagpatunay ng kanyang pagbubuntis noon, kundi ang 2 linyang nakasulat sa isang eviction notice. Final notice. Ang mga salitang iyon, na nakalimbag sa mapulang tinta na tila sumisigaw, ay mas matalim pa sa anumang patalim na dumuro sa kanyang puso. Napahigpit ang hawak niya sa papel. Ang manipis na hibla nito ay tila nagbabadyang mapunit sa pagitan ng kanyang mga daliring naninigas. Sa labas, nagsisimula ng mag-ingay ang umaga sa kanilang eskinita sa Santa Mesa. Ang sigaw ng magtataho, ang tahol ng mga aso, ang tsismisa ng mga kapitbahay na nagwawalis sa kanilang bakuran. Ngunit para kay Ara, ang tanging naririnig niya ay ang nakabibinging dagundong ng kanyang dibdib. 2 buwang hindi na bayarang upa. Iyon ang hatol. 1 linggo na lang ang palugit na ibinigay sa kanya bago sila tuluyang palayasin sa maliit at barong-barong na nirerentahan niya. Ang isip niya ay mabilis na nagkalkula, isang nakasanayang proseso ng isang taong nabubuhay sa bingit ng kahirapan. Ang kita niya sa pagtitinda ng gulay sa palengke, kung sasagarin, ay sapat lamang para sa pagkain nilang mag-iina sa araw-araw, sa gatas ng mga bata at sa pamasahe. Ang pag-ipon para sa 2 buwang upa sa loob ng 7 araw ay isang milagro na hindi niya alam kung saan hugutin. Napapikit siya ng mariin. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Isang mahinang pag-ubo mula sa banig na nakalatag sa sahig ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Agad niyang ibinaling ang kanyang tingin sa 3 anghel na mahimbing na natutulog, magkakatabi sa iisang manipis na kutson. Si Andres, ang panganay kahit ilang minuto lang ang pagitan, si Angelo, ang bunso, at si Anton na nasa gitna. Si Anton. Mabilis na gumapang ang kaba sa dibdib ni Ara. Lumapit siya at marahang idinampi ang likod ng kanyang palad sa noo ng bata. Isang nag-aalab na init ang sumalubong sa kanya. Mas mataas ang lagnat nito kaysa kagabi. Napakagatlabi si Ara, naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hindi siya pwedeng umiyak. Kailangan niyang maging matatag. Para sa kanila. Anton anakti. Mahinang bulong niya, hinahaplos ang buhok ng bata na mamasa-masa sa pawis. Isang mahinang ungol lamang ang isinagot nito. Ang mukha ng bata ay namumula at ang paghinga nito ay tila bahagyang nahihirapan. Ang perang wala siya ay hindi na lamang para sa upa. Ang perang wala siya ay ang siyang katumbas ng kaligtasan ng kanyang anak. Habang marahan niyang pinapaypayat ng pamaypay na gawa sa anahaw si Anton, ang isip niya ay hindi sinasadyang lumipad pabalik sa isang lugar na matagal na niyang pilit kinakalimutan. Isang lugar na malamig, malawak at nababalot sa nakasisilaw na karangyaan. Ang mansyon ng mga Del Fuego. Hindi ang magagandang alaala ng mga hardin o ang kinang ng mga chandelier ang bumalik sa kanya. Kundi ang isang silid-aklatan na amoy lumang papel at mamahaling pabango. At isang boses. Isang boses na kasing lamig ng yelo, kasing talas ng bubog. Isa kang hamak na katulong, Arabella. At ang dinadala mo sa sinapupunan mo ay isang pagkakamali na kailangang itama. Ang alaala ng boses ni Doña Esmeralda del Fuego ay tila isang matalim na pako na muling bumaon sa kanyang sentido. Napahigpit ang hawak niya sa pamaypay, ang mga buto sa kanyang kamay ay tila gustong lumabas sa manipis na balat. Naalala niya ang takot na gumapang sa buo niyang katawan noon, ang pakiramdam na para siyang isang basurang itatapon. Heto ang pera. Sapat na yan para makapagsimula ka ng bagong buhay malayo dito. Lumuwas ka. Huwag kang magpapakita kahit kailan. Oras na malaman ni Alejandro ang tungkol sa iyo at sa kahihiyan na iyan, sisirain ko hindi lang ikaw, kundi ang buong pamilya mo sa probinsya. Isang panginginig ang gumapang sa kanyang likuran, dala hindi ng lamig ng umaga kundi ng alaala ng banta na iyon. Iyon ang dahilan. Iyon ang tanikalang nakapulupot sa kanyang mga paa sa loob ng 8 taon. Ang pag-alis niya ay hindi pagtalikod, ito ay pagprotekta. Napamulat si Ara, pilit iwinawaksi ang multo ng kahapon. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang mahalaga ay si Anton. Pinunasan niya ang namumuong luha sa kanyang mga mata at pinalitan ito ng isang matatag na determinasyon. Hinagkan niya ang noo ng 3 anak, isa-isa. Magpapakabait kayo kay Aling Nena, ha? Bulong niya kina Andres at Angelo. Bantayan niyo si Anton. Babalik agad si Mama.
Tumango ang dalawang bata, ang mga mata ay inaantok pa. Iniwan niya sila sa pangangalaga ng kapitbahay nilang si Aling Nena, isang matandang biyuda na paminsan-minsan ay tumitingin sa mga bata kapalit ng ilang gulay. Dala ang isang bayong na walang laman at pusong puno ng kabalisahan, tinahak ni Ara ang daan patungo sa palengke. Ang palengke ay isang mundong may sariling buhay. Maingay, magulo at maputik. Ngunit para kay Ara, ito ang kanyang santuwaryo at larangan ng digmaan. Dito siya kumukuha ng lakas at dito rin nauubos ang kanyang pag-asa. Ang pwesto niya ay maliit lamang, isang espasyo sa sahig na sinapinan niya ng sako, kung saan nakalatag ang kanyang panindang mga gulay na kinuha niya ng utang mula sa isang suki sa bagsakan. Ilang kamatis, talong, sitaw at ampalaya. Iyon ang puhunan niya para sa araw na ito. Ang bawat sentimong kikitain niya ay nakalaan na, pambili ng gamot ni Anton, pambili ng lugaw, at kung may matitira, pambayad sa utang. Ang upa sa bahay ay isang pangarap na lamang. Ale, sariwa ba iyang kamatis mo? Tanong ng isang mamimili, dinuduro-duro ang mga prutas. Ay, opo, maam. Bagong pitas po yan, magalang niyang sagot, pilit na pinapasigla ang boses. Habang abala siya sa paglalagay ng mga kamatis sa isang supot, isang grupo ng mga kabataang naghahabulan ang dumaan. Isang malakas na tulak ang tumama sa kanyang bilaw. Sa isang iglap, ang mga mapupula at makikinis na kamatis, ang pinakamalaki niyang pag-asa para sa araw na iyon, ay gumulong at kumalat sa maputik na sahig ng palengke. Nako, sigaw niya, ang puso niya ay tila nahulog kasama ng mga gulay. Napaluhod siya, hindi alintana ang putik na dumidikit sa kanyang mga tuhod. Nagsimula siyang damputin ang mga kamatis, ang ilan ay nayupi na, ang iba ay nabahira na ng dumi. Naramdaman niya ang pangingilid ng luha. Bakit kailangang mangyari ito ngayon? Sa lahat ng araw, bakit ngayon pa? Miss, tulungan ko na po kayo. Isang boses ng lalaki, malumanay at magalang, ang narinig niya mula sa kanyang tabi. Hindi niya ito pinansin sa una, abala sa pagsalba sa kanyang paninda. Ngunit maya-maya, isang pares ng kamay na mas malaki kaysa sa kanya ang nagsimula na ring mamulot ng mga kamatis. Napatingala si Ara. Isang lalaking nakasuot ng simpleng puting sando at kupas na pantalon ang nakaluhod na rin sa tabi niya. Ang mukha nito ay hindi pamilyar sa kanya. Bago lang siguro ito sa palengke. May bahagyang gaspang ang balat nito, tila sanay sa bigat ng trabaho, ngunit ang mga mata nito ay may kakaibang kinang, isang kinang ng sinserong pag-aalala. Nako, sir, wag na po. Nakakahiya naman, sabi ni Ara, bahagyang nahihiya. Ayos lang, Ale. Sa kuna yan, nangyayari talaga, sagot ng lalaki, hindi inaalis ang tingin sa ginagawa. Maingat niyang pinupunasan ng sariling panyo ang bawat kamatis bago ilagay sa bilaw. Ako nga pala si Andoy. Bagong kargador lang dito. Ara po, mahina niyang sagot, nagpapasalamat sa tulong ng estranghero. Sa tulong ni Andoy, mabilis nilang naisalba ang karamihan sa mga kamatis. Nang matapos sila, tumayo ang lalaki at inilahad ang kamay kay Ara para tulungan siyang tumayo. Nag-atubili si Ara sandali bago tinanggap ito. Ang kamay nito ay magaspang ngunit mainit at malakas. Maraming salamat po talaga, Sir Andoy, sabi ni Ara, pinapagpagan ang kanyang mga kamay. Walang anuman, Ara, sagot ni Andoy. At pagkatapos, umiti ito. Isang simpleng ngiti lang iyon. Isang ngiti na dapat sana'y magdulot ng ginhawa. Ngunit para kay Ara, ang ngiting iyon ay tila isang kidlat na gumuhit sa madilim niyang kalangitan. Natigilan siya. Ang kanyang paghinga ay biglang huminto. Ang paraan ng pagkurbada ng mga labi nito. Ang bahagyang pag-angat ng gilid ng bibig. Ang kislap sa mga mata na kasabay ng ngiti. Lahat ng iyon. Napasinghap si Ara, at isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang buong pagkatao, mas malamig pa kaysa sa boses ni Doña Esmeralda sa kanyang alaala. Nanginginig ang kanyang mga labi habang nakatitig siya sa lalaking nasa harap niya. Ang ngiting iyon. 8 taon na ang nakalipas, ngunit hindi niya maaaring makalimutan. Iyon ang ngiti na minsan niyang minahal, ang ngiti na nagdulot sa kanya ng ligaya at pighati. Iyon ang ngiti ni Alejandro del Fuego. Imposible, sigaw ng kanyang isip. Nagkakamali ka lang, Ara. Pagod ka lang. Gutom. Nag-aalala. Impossible.
Ngunit habang tinititigan niya ang estrangherong nagpakilalang Andoy, ang puso niya ay sumisigaw ng ibang katotohanan, isang katotohanang nagbabadya ng panganib na mas malala pa sa gutom at kahirapan. Ang multo ng kanyang kahapon ay hindi na lamang isang alaala. Tila nagkatawang tao ito at nakatayo ngayon sa kanyang harapan, sa gitna ng ingay at putik ng palengke. Ang salamin na bumabalot sa conference room ng Del Fuego Tower ay tila isang malawak na bintana patungo sa buong Kalakhang, Maynila. Mula sa ika-50 palapag, ang mga sasakyan sa ibaba ay animoy mga langgam na gumagapang, ang mga gusali ay mga laro ang itinulo sa lupa. Ito ang mundo ni Alejandro Del Fuego Z, mataas, malawak at malayo sa abot ng karaniwang tao. The projected revenue for the next quarter is 7% increase, contingent on the immediate acquisition of the Visayas-based shipping line. We need your final decision, sir. Ang boses ng kanyang chief financial officer ay tumago sa katahimikan ng silid, ngunit para kay Alejandro, ito'y ingay lamang na walang kahulugan. Ang mga numero sa dambuhalang screen sa kanyang harapan ay mga simbolo lamang na walang buhay. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa presentasyon, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Acquire it, malamig niyang sagot. Hindi siya kumurap. I want the papers on my desk Giday morning. Isang sama-samang pagtango ang naging sagot ng mga miyembro ng board. Walang tumutol. Walang nagtanong. Ang salita ng isang Del Fuego, lalo na ng si, ay batas. Sa loob ng 8 taon, ito ang naging buhay niya. Isang walang katapusang serye ng mga desisyon, mga kontrata at mga pulong. Binuo niya ang Del Fuego Group of Companies sa isang imperyo na mas malaki pa kaysa sa minana niya. Hinangaan siya ng lahat. Kinatatakutan. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, sa pinakapribadong sulok ng kanyang pagkatao, ay may isang malaking espasyo na walang laman. Isang kakulangang hindi kayang punan ng kahit gaano karaming pera o tagumpay. Meeting adjourned, anunsyo niya, sabay tayo. Ang pagtatapos ng pulong ay ang hudyat para sa isang panibagong pagganap. Ang hapunan kasama ang kanyang ina at ang kanyang nobya. Ang dining hall ng mansyon ng mga Del Fuego ay isang testamento sa kanilang kayamanan. Ang mahabang lamesa na gawa sa naara ay kumikinang sa ilalim ng isang dambuhalang chandelier na gawa sa kristal. Ang mga kubyertos ay pilak, ang mga plato ay porselana. Ngunit ang katahimikan sa pagitan ng 3 taong kumakain ay mas mabigat pa kaysa sa lahat ng karangyaan sa kanilang paligid. The invitations for the engagement party have been sent out, basag ni Doña Esmeralda sa katahimikan. Ang kanyang boses, kahit mahinahon, ay may bigat ng isang utos. Beatrice's family is handling the arrangements. Everything will be perfect. Si Beatrice Montero, ang babaeng nakaupo sa tapat ni Alejandro, ay ngumiti. Isang perpektong ngiti mula sa isang perpektong mukha. Maganda, matalino, at mula sa isang pamilyang kasing yaman ng sa kanila. Siya ang perpektong asawa para sa isang Del Fuego. Of course, tita. We want nothing but the best, Alejandro, darling. I hope you cleared your schedule for the final gown fitting next week. I'll check with Eva's secretary, tipid na sagot ni Alejandro, hindi inaalis ang tingin sa kanyang pagkain. Naramdaman niya ang matalim na tingin ng kanyang ina. Alejandro, you seem distracted lately. Is there a problem at the company? The company is fine, ma, sagot niya, isang pamilyar na kasinungalingan. Ang problema ay wala sa kumpanya. Ang problema ay nasa loob niya. Matapos ang hapunan na tila isang walang katapusang pagsubok, nagpaalam si Alejandro at umakyat sa kanyang opisina sa loob ng mansyon. Ito ang kanyang tunay na santuwaryo. Dito, maaari niyang hubarin ang maskara ng perpektong sihi at perpektong anak. Isinara niya ang pinto at nilock ito. Sa ibabaw ng kanyang mesa na gawa sa mahogany, may isang malaking brown envelope. Isang linggo na itong naroon, inihatid ng isang pribadong investigador na kinontrata niya. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa iyon. Marahil dahil sa pagod na niyang hanapin ang sagot sa kanyang kakulangan sa mga mamahaling bagay. Marahil isang desperadong hakbang para hanapin ang isang bagay na nawala o sinadyang iwala sa kanya. Nanginginig ang kamay niyang kinuha ang envelope. Ang bigat nito ay tila bigat ng 8 taong puno ng mga tanong. Huminga siya ng malalim at binuksan ito. Ang unang larawan ay ang mukha ng isang babae. Mas payat, may ilang guhit ng pagod sa paligid ng mga mata,
Ngunit hindi maikakaila, siya pa rin iyon. Arabella. Ang puso ni Alejandro ay biglang kumabog ng malakas, isang reaksyong hindi na niya naramdaman sa loob ng napakatagal na panahon. Ang larawan ay kuha sa isang lugar na maingay at magulo, isang palengke. Nakaupo ito sa sahig, sa likod ng isang maliit na tumpok ng mga gulay. Ang sumunod na mga larawan ang nagpabagsak sa kanyang mundo. 3 batang lalaki. Magkakamukha. Nakangiti habang naglalaro. Ang isa ay maihawak na bola, ang isa ay tumatawa, at ang isa ay nakatingin ng diretso sa kamera. At sa mga mata ng batang iyon, nakita ni Alejandro ang sarili niya. Ang kanyang mga mata. Ang hugis ng kanyang ilong. Ang paraan ng pagkakangiti. Nabitawan niya ang mga litrato. Kumalat ang mga ito sa ibabaw ng kanyang mesa, isang koleksyon ng mga imposibleng katotohanan. Kinuha niya ang report ng investigador. Arabella Arab Reyes, 28 years old. Residing at Sta. Mesa, Manila. Single mother. Children, Andres, Anton, and Angelo Reyes. Triplets. Estimated age, 7 years old. 7 years old. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. 8 taon. 8 taon na ang nakalipas mula nang umalis si Ara. Ang mga numero ay umikot sa kanyang isipan, bumubuo ng isang konklusyon na parehong nakakatakot at hindi maiiwasan. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang sinabi ng kanyang ina 8 taon na ang nakalipas, sa mismong silid na ito. Umalis na siya, Alejandro. Kinuha niya ang pera at sumama sa ibang lalaki. She was never worthy of you. Gold digger. Kalimutan mo na siya. Naniwala siya. Ang galit at sakit ng pagtataksil ay nagpatigas sa kanyang puso. Ibinuhos niya ang lahat sa trabaho, pilit na ibinabaon ang alaala ni Ara sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang isipan. Ngunit ngayon, habang tinitingnan niya ang mga larawan ng 3 batang lalaki, ng kanyang mga anak, isang bagong emosyon ang pumalit sa matagal ng galit. Isang nag-aalab na pagsisisi. At isang nakakapasong puot na hindi para kay Ara, kundi para sa taong nagsinungaling sa kanya. Ang sarili niyang ina. Dinampot niya ang isang litrato, ang batang nakatingin sa kamera. Hinaplos niya ang maliit na mukha sa papel. Anak ko. Ang 2 salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang isipan, pinupuno ang espasyong matagal ng walang laman. Sa isang iglap, nawala ang si. Nawala ang tagapagmana. Ang natira ay isang ama. Isang amang ninakawan ng 8 taon. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na kasing bilis ng kidlat, ngunit kasing bigat ng buong mundo. Hindi na niya hahayaang mailumipas pang isang araw. Kailangan niyang makalapit sa kanila. Kailangan niyang bumawi. Ngunit hindi bilang si Alejandro del Fuego, ang taong konektado sa pamilyang nagtaboy sa kanilang ina. Kailangan niyang maging ibang tao. Mabilis siyang kumilos. Hindi siya nag-aksaya ng panahon sa pag-iisip. Dala ng isang determinasyong ayon lang niya naramdaman, kinuha niya ang susi ng isa sa kanyang mga hindi pansining sasakyan at lumabas ng mansyon nang walang nakakapansin. Nagmaneho siya patungo sa isang lugar na hindi niya karaniwang pinupuntahan, isang department store sa Cubao. Doon, bumili siya ng mga simpleng damit, ilang puting sando, mga pantalong maong na pangtrabaho, at isang pares ng murang tsinelas. Bumili rin siya ng isang lumang kariton mula sa isang tindahan ng mga segundamano. Ilang oras ang lumipas, bago pa man sumikat ang araw, ipinarada niya ang kanyang mamahaling sasakyan sa isang madilim na eskinita. May sapat na layo para hindi mapansin, ngunit sapat na lapit para matanaw ang bukana ng palengke ng Santa Mesa. Ang ingay at amoy ng palengke ay unti-unti nang gumigising. Sa loob ng sasakyan, hinubad ni Alejandro ang kanyang suot na damit na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso at ipinalit ang mga damit na binili niya. Ang pakiramdam ng magaspang na tela sa kanyang balat ay kakaiba, ngunit tama. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Isa na siyang ordinaryong tao. Huminga siya ng malalim. Hinubad niya ang kanyang Rolex, ang huling simbolo ng kanyang pagiging isang Del Fuego, at inilagay ito sa glove compartment. Sa paggawa noon, tila may binitawan siyang isang mabigat na pasanin. Ang puso niya ay dumadagundong sa kaba at pananabik. Ito na. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at humakbang palabas,
papalayo sa kanyang marangyang buhay at papasok sa isang mundo ng putik, ingay at katotohanan. Ang mundo kung nasaan ang kanyang pamilya. Si Alejandro del Fuego Ve ay pansamantalang namatay. At sa kanyang lugar, isinilang si Andoy. Lumipas ang ilang araw na tila isang mahabang panaginip na ayaw magising ni Ara. Ang imahe ng ngiti ni Andoy, ang ngiti ni Alejandro, ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan, lalo na sa mga gabing tahimik kung kailan ang tanging maririnig niya ay ang paghinga ng kanyang 3 anak. Pinilit niyang kumbinsihin ang sarili na ito'y guni-guni lamang. Isang laro ng pagod na isipan. Paano naman mapapadpad ang isang Alejandro del Fuego sa maputik na palengke ng Santa Mesa, nakasuot ng sando at nagbubuhat ng mga sako ng gulay? Impossible. Ngunit sa kabila ng pagtanggi ng kanyang isip, ang kanyang puso ay nanatiling maingat. Si Andoy, sa kabilang banda, ay tila naging isang permanenteng bahagi na ng palengke. Araw-araw, nandoon siya, nagbubuhat ng mga banyera ng isda, nagkakarga ng mga sako ng bigas, at tumutulong sa kung sinumang nangangailangan. Mabilis siyang nakilala ng mga tao. Ang kanyang pagiging magalang, masipag, at handang tumulong ay agad na nagustuhan ng mga kapwa niya tindero at kargador. Alam mo, Ara, yang si Andoy, mukhang matino, sabi sa kanya isang umaga ni Mang Kiko, ang matandang nagtitinda ng mga pampalasa sa katabing pwesto. Si Mang Kiko ay naging parang ama na rin niya sa palengke. Hindi pala salita pero nasa gawa. Bihira ang ganyang klaseng tao ngayon. Napatingin si Ara sa di kalayuan, kung saan tinutulungan ni Andoy ang isang matandang babae na buhatin ang mabigat nitong bayong. Isang pamilyar na kurot ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Ganoon din si Alejandro noon. Sa likod ng kanyang pagiging anak mayaman, mayroon itong kabaitan na ilan lang ang nakakakita. Hindi niya maiwasang pagmasdan si Andoy. Pinapanood niya kung paano ito gumalaw, kung paano ito makipag-usap. Pinakikinggan niya ang boses nito, hinahanap ang tono ng karangyaan na nakasanayan niya noon. Ngunit wala. Ang boses ni Andoy ay simple. Ang mga kamay nito ay nagkakaroon na ng kalyo. Ang balat nito ay unti-unti nang umiitim dahil sa sikat ng araw. Isang ordinaryong manggagawa. Pero ang mga mata nito ay hindi nagsisinungaling. Sa tuwing nagtatama ang kanilang mga paningin, nakikita niya roon ang isang pamilyar na lalim, isang pamilyar na kalungkutan na tila nagkukubli sa likod ng pagiging simple. Mama, si Kuya Andoy. Ang masayang sigaw ni Andres ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Napalingon siya at nakita ang kanyang 3 anak na papalapit, dala-dala ang kanilang pananghalian. At sa likod nila, nakasunod si Andoy, may ngiti sa labi. "O, mga pogi, nandito na pala kayo," bati ni Andoy sa mga bata. "Opo, Kuya Andoy. May dala po kaming pagkain para kay Mama," masayang sabi ni Angelo. Si Anton, na magaling na mula sa lagnat, ay nahihiyang nagtago sa likod ng mga kapatid. Ngunit ang mga mata nito ay nakatuon kay Andoy, puno ng paghanga. Sa mga sumunod na araw, ang relasyon ni Andoy sa mga bata ay lalong lumalim. Tila may isang hindi maipaliwanag na koneksyon sa pagitan nila. Tuwing tanghali, kapag dinadalhan siya ng mga bata ng pagkain, laging naroon si Andoy, handang makipaglaro. Siya ang nagturo sa mga ito kung paano gumawa ng saranggolang gawa sa dyaryo. Siya ang umaawat kapag nagsisimula na silang mag-asaran. At si Andres, ang pinakapilyo sa 3, ay tila nakahanap ng isang idolo. "Kuya Andoy, paglaki ko po, gusto ko maging kasing lakas nyo," sabi nito isang beses habang pinapanood nilang buhatin ni Andoy ang isang mabigat na kaing ng mga mangga. Ngumiti lang si Andoy, ngunit nakita ni Ara ang isang kislap ng sakit at saya sa mga mata nito. Isang hapon, habang nagliligpit na siya ng kanyang paninda, lumapit si Andoy. "Ara," tawag nito, medyo nag-aalangan. "Pasensya na sa abala, pero pwede ba kitang maimbitahan magkape? Sa karinderya lang ni Aling Tising." Sagot ko na. Natigilan si Ara. Ito ang unang beses na inaya siya nito. Ang unang reaksyon niya ay tumanggi. Ngunit may kung anong nagtulak sa kanya na pumayag. Marahil ang pagod. Marahil ang kagustuhang makahanap ng sagot sa kanyang mga tanong. "Sige," sagot niya. Ang karinderya ni Aling Tasing ay isang maliit na espasyo na puno ng amoy ng nilutong ulam at bagong saing na kanin. Umupo sila sa isang mesang plastik sa gilid, malayo sa karamihan.
Ang ingay ng mga kutsara tinidor at ang tawanan ng iba pang kumakain ang nagsilbing musika sa kanilang paligid. Inilapag ni Andoy ang 2 tasang itim na kape sa mesa. Salamat sa pagsama sa akin, sabi nito, ang boses ay mahina ngunit sinsero. Ako dapat ang magpasalamat, sagot ni Ara, umiiwas ng tingin. Salamat sa lahat ng tulong mo lalo na sa mga bata. Tumango lang si Andoy, hinahalo ang kanyang kape. Nagkaroon ng ilang sandaling katahimikan sa pagitan nila, isang katahimikang hindi naman nakakailang, bagkus ay tila puno ng mga salitang hindi masabi. Kumusta na pala si Anton, pagbasag ni Andoy sa katahimikan? Magaling na ba talaga siya? Nagulat si Ara sa tanong. Naalala pa pala nito. Ayos na siya. Salamat sa Diyos. Medyo sakitin lang talaga ang batang iyon. Mahirap sigurong mag-isang nagpapalaki ng 3, sabi ni Andoy. Hindi iyon tanong kundi isang pahayag. Ang paraan ng pagkakasabi niya noon ay tila may halong pag-unawa at pagsisisi. Napabuntong hininga si Ara. Mahirap pag-amin niya. Pero sila ang buhay ko. Sila ang lakas ko. Kahit anong hirap, kakayanin ko para sa kanila. Tumingin sa kanya si Andoy at sa pagkakataong iyon, hindi ito umiwas. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya, puno ng emosyon na hindi niya mabasa. Nasaan ang tatay nila? Ang tanong ay parang isang suntok sa sikmura ni Ara. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang tasa ng kape, ang init nito ay gumagapang sa kanyang mga daliri. Ito ang tanong na kinatatakutan niyang sagutin, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa sakit na kaakibat nito. Wala na siya, sagot niya sa pinakamatipid na paraan. Pumanaw na, usisa pa ni Andoy, ang boses ay mas lalong bumaba. Umiling si Ara. Hindi. Basta wala na lang siya. Isang mahabang katahimikan ang muling namagitan. Inaasahan ni Ara ang panghusga, ang mga kasunod na tanong. Ngunit wala siyang narinig mula kay Andoy. Sa halip, nang magsalita ito, ang boses nito ay puno ng isang kakaibang lungkot. Siguro may dahilan siya, bulong nito, tila kinakausap ang sarili. Siguro hindi niya alam. O baka isa siyang malaking duwag na hindi alam kung paano harapin ang kanyang pagkakamali. Napatingala si Ara, gulat sa narinig. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya. Hindi niya iyon inaasahan. Mahal mo pa ba siya? Biglang tanong ni Andoy, ang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya, tila hinuhukay ang pinakatatago niyang sikreto. Natigilan si Ara. Ang tanong ay simple ngunit ang sagot ay komplikado. Pagkatapos ng lahat ng sakit, ng 8 taong pag-iisa, ng takot may natitira pa nga ba? Pinakiramdaman niya ang kanyang puso. At sa kabila ng lahat, nandoon pa rin ang isang maliit na kislap, isang bakas ng pagmamahal na pilit niyang ibinabaon. Hindi siya sumagot. Ngunit ang kanyang pananahimik at ang unti-unting pag-iinit ng kanyang mga mata ay sapat ng sagot. Tumango si Andoy, tila naiintindihan ang lahat. Ininom niya ang kanyang kape. Pasensya ka na. Masyado yata akong maraming tanong. Umiling lang si Ara, pinipigilan ang sarili na maiyak. Pauwi na sila nang magsalita muli si Andoy. Ara, kung ano man ang kailanganin mo para sa mga bata, huwag kang mag-atubiling magsabi. Kaibigan mo ako. Ang salitang kikaibigan ay nag-iwan ng kakaibang pakiramdam kay Ara. Isang halo ng ginhawa at lungkot. Nang gabing iyon, habang magkakatabing natutulog ang kanyang mga anghel, kinuha ni Ara ang isang lumang album ng litrato. Bihira niya itong buksan. Sa huling pahina, may isang kupas na litrato. Isang larawan niya noong dalaga pa siya, kasama ang isang binatang nakangiti, ang ngiting sumasalubong sa kanya sa palengke araw-araw. Hinaplos niya ang mukha ni Alejandro sa litrato. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 8 taon ay unti-unti nang nagkakaroon ng mga bitak. Mga butil ng tiwala ang nagsisimula ng tumubo, itinatanim ng isang estrangherong may pamilyar na mga mata. Kinabukasan, maagang nagising ang mga bata. Narinig niya ang kanilang masayang bulungan sa labas ng kanilang munting bahay. Gawa tayo ng sulat para kay Kuya Andoy, sabi ni Angelo. I-drawing natin siya, segunda naman ni Anton. Ako ang magsusulat, deklara ni Andres. Nakangiting lumabas si Ara. Nakita niya ang 3 na seryosong nakayuko sa isang kapirasong papel. May hawak na krayola si Andres at pilit na isinusulat ang mga letra.
Nang matapos sila, buong pagmamalaki nilang ipinakita ito sa kanya. Isang drawing ng isang malaking stick figure na maihawak na tatlong maliliit na stick figures. At sa itaas, sa sulat kamay ng isang 7 taong gulang, ay nakasulat, para kay Papa Andoy. Nanigas si Ara sa kanyang kinatatayuan. Ang salitang iyon. Papa. Mga anak. Hindi niya malaman ang sasabihin. Mama, tara na po. Ibigay na natin to kay Papa Andoy. Masayang hila ni Andres sa kanyang kamay, hindi alintana ang reaksyon ng ina. Dala-dala ang sulat, sabay-sabay silang naglakad patungo sa palengke. Nakita nila si Andoy na nagbubuhat ng isang sako ng sibuyas. Papa Andoy, sigaw ni Andres, tumatakbo palapit. Napatigil si Andoy sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan siyang lumingon, isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit nang marinig niya ang tawag ni Andres, ang ngiti ay naglaho at napalitan ng pagkabigla. Papa Andoy, ulit ni Andres, inaabot ang papel. Para sa'yo po. Kinuha ni Andoy ang papel, ang mga mata ay nakatutok sa salitang nakasulat. Napatingin siya kay Ara, ang kanyang mga mata ay nagtatanong, puno ng halo-halong emosyon, saya, sakit, gulat. Si Ara naman ay nakatayo lang doon, hindi makagalaw. Ang buong palengke, kasama ang ingay at gulo nito, ay tila biglang tumahimik. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang isang salitang paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Papa. Papa. Ang isang salitang iyon, na binitiwan ng isang batang hindi pa nakakakilala sa kanya, ay tumama kay Alejandro nang mailakas ng isang rumaragasang tren. Ang bigat ng sakong pasan niya ay tila biglang nawala, napalitan ng isang bigat sa kanyang dibdib na hindi niya mawari kung dulot ba ng ligaya o ng matinding konsensya. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng kulay sa kanyang mundong matagal nang naging abo. Isang init ang kumalat mula sa kanyang dibdib patungo sa bawat sulok ng kanyang katawan. Tinawag niya akong Papa. Ang kaisipang iyon ay isang matamis na musika sa kanyang pandinig. Ito na ang pinakamahalagang titulong narinig niya sa buong buhay niya, mas makabuluhan kaysa sa Iser, o sa Esi, o sa mismong pangalan niyang Alejandro del Fuego V. Ngunit kasunod ng alon ng ligaya ay ang isang malamig na hampas ng katotohanan. Nakita niya ang reaksyon sa mukha ni Ara. Ang pagkabigla, ang pagkataranta, at higit sa lahat ang takot. Ang takot na iyon ang bumasag sa kanyang munting paraiso. Ang salitang nagdulot sa kanya ng kaligayahan ay ang siyang nagdulot ng pangamba sa babaeng mahal niya. Naramdaman niya ang titig ng mga tao sa paligid. Ang tingin ni Mang Kiko na puno ng pagtataka. Ang bulungan ng ilang tindera. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang magsalita bilang si Andoy, hindi bilang si Alejandro. Pinilit niyang tumawa, isang tawang garalgal at hindi natural. Nako, Andres, sabi niya, dahan-dahang ibinababa ang sako ng sibuyas. Yumuko siya para magpantay sila ng bata. Salamat dito, ha? Ang galing-galing mong mag-drawing. Kinuha niya ang papel mula sa kamay ng bata. Ang kanyang mga daliri, na sanay humawak ng mga mamahaling pluma, ay nanginginig habang hinahawakan ang lukot na papel. Tiningnan niya ang guhit. 3 maliliit na tao na nakahawak sa kamay ng isang mas malaki. At ang mga salitang iyon, para kay Papa Andoy. Isang butil ng pawis ang pumatak mula sa kanyang noo. Ang ibig sabihin siguro ni Andres, parang Papa, mabilis niyang sabi, tumitingin kay Ara, umaasang sasang-ayon ito. Di ba, Ara? Kasi matanda na ako sa kanila. Nakita niya ang paglunok ni Ara. Ang babae ay tila natauhan mula sa pagkabigla. Tumango ito ng mabilis, ang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Andoy. Pasensya ka na. Mga bata talaga. Hinila niya ang mga anak palapit sa kanya. Mga anak, kuya ang tawag kay. Kuya Andoy. Halika na. Ang pagmamadali sa boses ni Ara at ang paraan ng paghila niya sa mga bata palayo ay tila isang sampal kay Alejandro. Nasaksihan niya kung paano niya itinaboy ang mga ito palayo sa kanya sa isang salita lamang. Habang naglalakad sila palayo, lumingon si Andres, ang mukha'y puno ng pagkalito. Ang tingin na iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sakit na naramdaman niya.
Naiwan siyang nakatayo roon, hawak ang drawing, isang pirasong papel na naglalaman ng kanyang pinakamalaking pangarap at pinakamabigat na kasalanan. Kinabukasan, hindi niya kayang alisin sa isip ang mga bata. Ang lagnat ni Anton noong nakaraan, ang manipis na damit ng mga ito, ang kakulangan ng pagkain sa kanilang mesa. Bilang si Andoy, limitado ang kaya niyang ibigay. Ngunit bilang si Alejandro, kaya niyang ibigay ang buong mundo. At doon nagsimula ang kanyang panibagong pagpapanggap. Sa oras ng kanyang tanghalian, palihim siyang tumakas mula sa palengke. Nagpunta siya sa isang kilalang botika, bumili ng pinakamahusay na mga bitamina para sa bata, mga gamot para sa ubo at sipon, at maging gatas na may mataas na nutrisyon. Inilagay niya ang lahat sa isang paper bag na walang marka. Bumalik siya sa palengke at hinanap si Mang Kiko. Mang Kiko, pwedeng humingi ng pabor, sabi niya, hinila ang matanda sa isang tagong lugar. Ano iyon, iho? Inabot niya ang paper bag, may nagbayad po sa akin ng dati niyang utang. Gusto ko sanang ibigay to kay Ara para sa mga bata. Pero alam niyo na, nakakahiya. Baka isipin niya kung ano. Pwede po bang kayo na lang ang mag-abot? Sabihin niyo na lang galing sa isang tumutulong na ayaw magpakilala. Tiningnan siya ni Mang Kiko, ang mga matay tila sinusuri ang kanyang kaluluwa. Tumango ito ng dahan-dahan. Sige, ako ang bahala. Mabuti kang tao, Andoy. Hindi alam ni Alejandro kung paano tatanggapin ang papuri. Mabuting tao. Isang sinungaling na nagtatago sa likod ng kasinungalingan. Ngunit para sa kanyang mga anak, gagawin niya ang lahat. Ang gabi ay muling nagdala kay Alejandro pabalik sa kanyang ginintuang kulungan. Isang charity ball na inorganisa ng pamilya ni Beatrice. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at politika. Ang mga ngiti ay kasing peke ng mga diamanteng suot ng ilan sa mga bisita. Nakatayo siya sa tabi ni Beatrice, isang baso ng tsampag na ang hawak, ngunit ang kanyang isip ay nasa maingay na eskinita ng Santa Mesa. Iniisip niya kung uminom na ba ng bitamina ang mga bata, kung may masarap ba silang hapunan. Darling, you seem a million miles away tonight, bulong ni Beatrice sa kanyang tenga. Ang boses nito ay matamis na parang pulot, ngunit may pahiwatig ng yelo. Just tired. A long week at the office, sagot niya, isang dekahong dahilan. Ngumiti si Beatrice, ang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Really? I thought you might have found a new hobby. Something to distress. What are you talking about? Tanong ni Alejandro, biglang nakaramdam ng kaba. Inilapit ni Beatrice ang kanyang mukha. I was reviewing our monthly statements. And I noticed some interesting activities on your personal credit card. Several transactions at a pharmacy, a grocery store, department store all in Santa Mesa. Tumingin ito sa kanya ng may kunwaring inosente. What business could F. Del Figo possibly have in Santa Mesa? Ang dugo ni Alejandro ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Nahuli siya. Hindi sa kanyang pagkatao, ngunit sa kanyang mga kilos. Ang tanong ni Beatrice ay nakabitin sa hangin, isang espada na nakaamba sa kanyang lig. I'm helping out an old employee's family, mabilis niyang sinabi. Their father passed away. I'm just making sure the kids are okay. Ito ang pinakamalapit sa katotohanan na kaya niyang sabihin. Tila tinanggap ni Beatrice ang kanyang sagot, ngunit ang duda ay nanatili sa mga mata nito. Sa di kalayuan, nakita niya ang kanyang ina, si Doña Esmeralda, na matamang nakamasid sa kanila. Ang tingin nito ay matalim, puno ng pagtatanong. Alam ni Alejandro na ang pag-iwas niya ay hindi na maaaring magtagal. Ang dalawang mundo niya ay unti-unti nang nagbabanggaan. Kinailangan niyang umalis. Nagdahilan siya ng isang maagang pulong kinabukasan at iniwan si Beatrice sa pangangalaga ng kanyang ina. Nagmaneho siya pauwi sa kanyang penthouse, ang isip ay gulong-gulo. Ang mga pader ay tila papalapit sa kanya. Pagpasok niya sa kanyang malawak at tahimik na apartment, ang katahimikan ay tila sumisigaw. Inihagis niya ang kanyang coat sa isang silya at tinungo ang bintanang salamin na tanaw ang buong syudad. Ang mga ilaw sa ibaba ay kumikinang, ngunit para sa kanya, ang mga ito'y malamig at walang buhay. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nang makita niya ang pangalan sa screen, napabuntong hininga siya. Mama! Alejandro, bungad ng kanyang ina, walang paligoy-ligoy. You left the party early.
You've been distant for weeks. Your focus is not on the company, not even on your fiance. Tell me the truth. What are you hiding from me? Ang tanong ay direkta. Isang atake. I'm not hiding anything, ma. I'm just under a lot of pressure. Pressure? O baka naman may iba kang pinagkakaabalahan? Beatrice told me about your newfound charity work in Santa Mesa. Sino ang tinutulungan mo, Alejandro? At bakit kailangang ilihim? Napapikit si Alejandro. Ang mga tanong ay parang mga panang tumutusok sa kanyang depensa. It's nothing you need to worry about. Everything you do is to be concerned, tumaas ang boses ng Donya. I will not let you ruin everything we've built, especially not for some insignificant ghost from your past. Bago pa man siya makasagot, biglang nag-vibrate ang isa pa niyang telepono, ang mumurahing telepono na ginagamit niya bilang si Andoy. Isang tawag mula kay Mang Kiko. Ang puso niya ay biglang kumabog ng mabilis. Ma, I have to go. Someone's on the other line, mabilis niyang sabi, ibinaba ang tawag kay Doña Esmeralda bago pa man ito makatutol. Nanginginig ang kamay niyang sinagot ang tawag. Mang Kiko. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala at pagmamadali, sapat na para manayo ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Andoy. Si Anton. Mataas na naman ang lagnat, isinugod ni Ara sa pampublikong ospital pero wala siyang pera. Hindi raw nila aasikasuhin hanggat walang deposito. Andoy, hindi alam ni Ara ang gagawin. Ang bawat salita ni Mang Kiko ay isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Pampublikong ospital. Walang pera. Hindi aasikasuhin. Sa isang iglap nawala ang lahat. Ang takot kay Beatrice, ang pressure mula sa kanyang ina, ang kasinungalingan ng kanyang dalawang buhay. Ang tanging natira ay ang nag-uumapaw na takot ng isang ama para sa kanyang anak na nasa panganib. Saan ospital? Sigaw niya sa telepono, habang ang isa niyang kamay ay mabilis na dinadampot ang susi ng kanyang sasakyan. Ang emergency room ng pampublikong ospital ay isang impyerno sa lupa. Ang hangin ay mabigat, puno ng pinaghalong amoy ng antiseptic, dugo at takot. Ang bawat sulok ay puno ng mga daing ng sakit, ng pag-iyak ng mga bata, at ng desperadong pakiusap ng mga kaanak. Para kay Ara, ang lahat ng ingay na iyon ay tila naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at hirap na paghinga ng kanyang anak na si Anton, na nakahiga sa isang lumang stretcher, ang katawan ay nanginginig dahil sa taas ng lagnat. Ma'am, pasensya na po. Kailangan po muna nating dumaan sa proseso. Paki-fill up-an po itong form at mag-settle po muna kayo ng initial deposit sa cashier, sabi ng isang nurse na halatang pagod na, ang boses ay mekanikal at walang emosyon. Itinuro nito ang isang mahabang pila sa tapat ng isang maliit na bintana. Miss, parang awan niyo na, pagmamakaawa ni Ara, ang luha ay nagsisimula ng bumalong sa kanyang mga mata. Tingnan niyo muna ang anak ko. Masama po talaga ang pakiramdam niya. Mangangatal na po siya sa lagnat. Lahat po ng pasyente dito, ma'am, masama ang pakiramdam, sagot ng nurse, hindi man lang tumitingin sa kanya. Sundan na lang po natin ang proseso. Isang pader. Iyon ang kaharap ni Ara. Isang pader na gawa sa mga patakaran at kawalan ng pakialam. Napatingin siya sa pila. Mukhang aabutin siya ng magdamag bago pa man makarating sa unahan. At ang deposito. Saan siya kukuha ng perang wala siya? Ang kakarampot na kinita niya sa buong araw ay sapat lamang para sa pamasahe papunta rito. Naramdaman niya ang pag-akyat ng isang malamig na kawalan ng pag-asa. Napaupo siya sa isang upuang plastik sa tabi ng kanyang anak. Hinawakan niya ang kamay ni Anton na nag-aapoy sa init. Ang mukha ng bata ay maputla, ang mga labi ay tuyo. Diyos ko, wag niyo po siyang pababayaan, dasal niya sa kanyang isip. Gagawin ko po ang lahat. Lahat-lahat. Wag lang po ang anak ko. Niyakap niya ang sarili, sinusubukang pigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa gitna ng magulong mundo. Ang bawat segundo na lumilipas ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Walang pera. Walang kapangyarihan. Walang kakampi. Isang hamak na ina na handang ibigay ang lahat, ngunit walang maibigay. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, isang pamilyar na boses ang pumunit sa kortina ng kanyang desperasyon. Ah!
Napatingala siya. Sa dulo ng pasilyo, tumatakbo palapit sa kanya si Andoy. Ang damit nito ay gusot, ang buhok ay magulo, at ang kanyang paghinga ay habol na habol. Ngunit ang mga mata nito ay nakatuon lamang sa kanya at kay Anton, puno ng isang uri ng pag-aalala na higit pa sa ordinaryong pagkakaibigan. Andoy, bulong niya, hindi makapaniwala. Paano mo nalaman? Si Mang Kiko, sagot ni Andoy, halos hindi makahinga. Tumingin ito kay Anton at ang mukha nito ay nagpakita ng matinding sakit. Anong sabi ng doktor? Umiling si Ara, ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Hindi pa siya tinitingnan. Kailangan daw na ng deposito. Ang mga salita ay tila mga bubog na lumalabas sa kanyang lalamunan. Ang mukha ni Andoy ay biglang nagbago. Ang pag-aalala ay napalitan ng isang bakal na determinasyon. Hindi ito nagsalita. Sa halip, lumuhod ito sa tabi ni Anton, hinaplos ang noo ng bata, at pagkatapos ay tumayo ng may biglaang otoridad. Hintayin mo ako dito. Huwag kang aalis, sabi nito sa kanya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat ng isang utos. Bago pa man siya makasagot, naglakad na si Andoy papunta sa nurse station. Hindi siya pumila. Kumatok siya ng marahan ngunit may diin sa counter, nakuha ang atensyon ng nurse na kumausap sa kanya kanina. Miss, kailangan ng atensyon ng batang to ngayon na, sabi ni Andoy. Ang boses nito ay hindi na boses ng isang simpleng kargador. Mayroon itong kapangyarihan na nagpatigil sa lahat ng ginagawa ng nurse. Sir, gaya po ng sabi ko di. Pinutol ito ni Andoy. Magkano ang deposito? Natigilan ang nurse. 5,000 po, sir, para sa initial admission at mga laboratory test. Walang sali-salitang dinukot ni Andoy ang kanyang pitaka. Kumuha ito ng isang bungkos ng mga bagong-bagong 1,000 piso at inilapag sa counter. Heto ang 10,000. Asikasuhin niyo na siya. Ngayon na. Napatulala ang nurse sa pera, pagkatapos ay kay Andoy at pagkatapos ay kay Ara. Mula sa kanyang kinaupuan, kitang-kita ni Ara ang pagbabago sa kilos ng mga tao. Ang kaninang pagwawalang bahala ay napalitan ng agarang pagkilos. Isang doktor ang mabilis na lumapit sa stretcher ni Anton. 2 nurse ang nag-asikaso para dalhin ito sa loob. Lahat ay nangyari ng napakabilis. Lumapit sa kanya si Andoy. Okay na. Tinitingnan na siya. Napatingin si Ara sa kanya, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Andoy. Yung pera saan? Nakatabi yon. Ipon ko, sagot nito, umiiwas ng tingin. Huwag mo na munang isipin yon. Ang mahalaga, si Anton. Umupo ito sa tabi niya. Ang katahimikan ay bumalot sa kanila, ngunit ngayon, hindi na ito katahimikan ng kawalan ng pag-asa. Ito ay katahimikan ng paghihintay. Isang katahimikang may kasamang pag-asa. Lumipas ang mga oras. Nanatili si Andoy sa kanyang tabi. Hindi ito umalis. Nang giniginao siya, hinubad nito ang suot na lumang jacket at ipinatong sa kanyang mga balikat. Nang hindi pa siya kumakain, umalis ito sandali at bumalik na may dalang mainit na lugaw at isang bote ng tubig. Hindi ito nagsasalita ng marami, ngunit ang presensya nito ay sapat na. Ang presensya nito ang naging angkla niya sa gabing iyon. Habang pinapanood niya si Andoy na nakasandal sa pader, ang ulo'y nakayuko at tila natutulog na, isang realisasyon ang unti-unting nabuo sa isip ni Ara. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso, ang pader na gawa sa takot, sakit, at pag-iingat, ay tuluyan ng gumuho. Ang lalaking ito, na dumating sa buhay niya bilang isang estranghero, ay ginawa ang isang bagay na hindi nagawa ng ama ng kanyang mga anak. Naroon siya. Sa pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay, naroon siya. Ang pagmamahal, na akala niya ay matagal nang namatay, ay muling nabuhay. Hindi ito ang nag-aalab na pagmamahal ng kabataan na naramdaman niya para kay Alejandro noon. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas tahimik at mas totoo. Isang pagmamahal na isinilang mula sa pasasalamat, paghanga at respeto. Dahan-dahan, isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Andoy na natutulog. Napapikit siya, at sa kauna-unahang pagkakataon sa gabing iyon, naramdaman niya ang kapayapaan. Isang butil ng luha ang muling pumatak mula sa kanyang mata, ngunit hindi na ito luha ng pighati. Ito ay luha ng pasasalamat.
Kinaumagahan, isang doktor ang lumabas para kausapin sila. Ang mukha nito ay nakangiti. Good news po. Naagapan natin. Dengue po ang kaso niya, pero stable na po ang vital signs niya. He's a strong kid. Kailangan lang po siyang manatili dito for a few more days for observation. Ang balita ay parang isang musika sa pandinig ni Ara. Isang mabigat na tinik ang nabunot sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang panlalambot ng kanyang mga tuhod dahil sa sobrang ginhawa. Napahawak siya sa braso ni Andoy para suportahan ang sarili. Salamat sa Diyos, bulong niya, umiiyak na naman. Lumingon siya kay Andoy para magpasalamat. At doon, sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng ospital, nakita niya ito ng malinaw. Ang pagod sa mukha nito. Ang sinseridad sa mga mata nito. At ang ngiti-ngiting minsan nang nagpabaliw sa kanya, ngunit ngayon ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang huling piraso ng kanyang pagtanggi ay gumuho. Ang puso niya ay hindi na maaaring magsinungaling. Andoy, nagsimula siya, ang boses ay nanginginig ngunit puno ng katiyakan. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan pero may ipagtatapat ako. Tumingin sa kanya si Andoy, ang mga matay naghihintay. Huminga ng malalim si Ara. Sobra mo siyang kamukha si Alejandro. Nang marinig ni Alejandro ang sarili niyang pangalan mula sa mga labi ni Ara, ang buong mundo niya ay huminto sa pag-ikot. Ang ingay ng ospital, ang pagod mula sa magdamag na pagpupuyat, ang bigat sa kanyang dibdib, lahat ay naglaho. Ang tanging natira ay ang mga mata ni Ara, mga matang nakatitig sa kanya, puno ng pinaghalong pag-asa at pag-aalinlangan. Hindi ito isang akusasyon. Ang paraan ng pagkakasabi niya noon ay hindi galit. Ito ay isang pagtatapat, isang bulong na dala ng isang gabing puno ng emosyon. At sa sandaling iyon, alam ni Alejandro na tapos na ang laro. Tapos na ang pagpapanggap. Ang kasinungalingan na binuo niya para makalapit sa kanila ay ang siya na ring pader na naghihiwalay sa kanila. Kailangan niya itong gibain. Ngayon na. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib, isang mabangis na tambo ng takot at pag-asa. Takot na baka sa pag-amin niya ay tuluyan na siyang itakwil. Pag-asa na baka sa wakas, sa kabila ng lahat, ay mapatawad siya. Ara, sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang paos at nanginginig. Halika. May lugar na dapat nating puntahan. Hindi nagtanong si Ara. Tila alam niya sa kanyang sarili na ang susunod na mga sandali ay magbabago sa lahat. Tumango lamang ito at sinundan siya. Bago umalis, sinilip niya muna si Anton sa bintanang salamin ng ward. Ang bata ay mahimbing na natutulog, ang lagnat ay napawi na. Ang imaheng iyon ang nagbigay sa kanya ng huling piraso ng lakas ng loob na kailangan niya. Dinala niya si Ara palabas ng ospital. Ang sikat ng araw ay masakit sa kanilang mga matang sanay sa dilim ng gabi. Naglakad sila ng walang imikan, tinahak ang isang kalsadang hindi pamilyar kay Ara. Sa dulo ng kalye, may isang maliit at lumang simbahan. Ang pintura nito ay tuklap-tuklap na, at ang kampanaryo nito ay tahimik, ngunit mayroon itong kapayapaan na taliwas sa kaguluhan ng ospital. Ito ang lugar na nakita niya habang naghahanap ng parking kagabi. Isang lugar na tila perpekto para sa isang pag-amin. Dito muna tayo, sabi niya, itinuturo ang isang batong upuan sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya sa hardin ng simbahan. Umupo sila, may isang dipang pagitan. Ang hangin ay tahimik, tanging ang huni ng mga ibon at ang malayong ugong ng trapiko ang maririnig. Si Alejandro ay nakatingin sa malayo, kinakalap ang lahat ng kanyang lakas. Ang pera, nagsimula si Alejandro, ang kanyang boses ay mahina. Ang ipon na sinabi ko hindi iyon totoo. Tumingin siya kay Ara. Galing iyon sa akin. Bilang si Alejandro. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Ara. Ang pagkalito. Pero paano? Huminga ng malalim si Alejandro. Ito na. Walang nang atrasan. Dahil ako si Alejandro. Ang tatlong salitang iyon ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang biglaang bugso ng hangin. Nakita niya ang paglaki ng mga mata ni Ara. Ang pagbuka ng mga labi nito sa hindi makapaniwalang pagtataka. Isang buwan na ang nakalipas, pagpapatuloy niya, hindi na hinintay ang reaksyon nito. Kailangan niyang sabihin ang lahat bago pa siya panghinaan ng loob. Naghara ko ng private investigator. Hindi ko na kaya ang pakiramdam na may kulang sa buhay ko.
8 taon, Ara. 8 taon na akong nagigising araw-araw na may butas sa puso ko. Isang butas na hindi kayang punan ng kahit anong tagumpay. Nagsimulang manginig ang kanyang boses, ang emosyong matagal niyang kinimkim ay unti-unti nang kumakawala. At nalaman ko ang tungkol sa kanila. Nakita ko ang mga litrato ni Andres, ni Angelo at ni Anton. Napalunok siya, ang lalamunan niya ay biglang nanuyo. Nakita ko ang sarili ko sa kanila, Ara. At doon ko naintindihan ang lahat. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na may kalyo na ngayon dahil sa pagbubuhat sa palengke. Ang sabi sa akin ni Mama, umalis ka raw. Kinuha mo ang pera at sumama sa iba. At ako ang tanga ko, Ara. Ang tanga-tanga ko dahil naniwala ako. Isang tawa na puno ng sakit ang kumawala sa kanyang bibig. Naniwala ako dahil mas madaling maniwala sa kasinungalingan kaysa harapin ang katotohanan na baka ako ang dahilan kung bakit ka umalis. Naging duwag ako. Nagtago ako sa likod ng galit at ng trabaho ko sa loob ng 8 taon. Ibinaling niya ang kanyang buong katawan paharap kay Ara. Ang mga mata niya ay nagsusumamo. Nang malaman ko ang totoo, na nandito ka lang, na mag-isa mong pinalaki ang mga anak natin, gumuho ang mundo ko, Ara. Hindi ko alam kung paano ka haharapin. Hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad. Kaya ko naisip si Andoy. Naisip ko na kung makikilala niyo ako bilang isang simpleng tao, bilang isang kaibigan, baka sakaling mapalapit ako sa inyo. Baka sakaling maranasan ko, kahit sandali lang, ang maging parte ng buhay ninyo. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata, mga luhang 8 taon niyang hindi iniyak. Pero kasinungalingan pa rin yon, Ara. At sa bawat araw na kasama ko kayo, sa bawat ngiti ng mga bata, sa bawat pagtawag ni Andres sa akin ng Papa, lalong bumibigat ang kasalanan ko. Hindi na niya napigilan. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi, sinundan ng isa pa. Ang SC ng Del Fuego Group, ang lalaking kinatatakutan sa mundo ng korporasyon, ay umiiyak ngayon sa ilalim ng isang puno ng akasya, sa harap ng babaeng sinaktan niya. Sa isang kilos na hindi niya pinag-isipan, lumuhod siya sa damuhan, sa harap ni Ara. Hinawakan niya ang mga kamay nito, mga kamay na magaspang dahil sa pagtatrabaho, mga kamay na dapat sana ay inaalagaan niya. Ara, sabi niya, ang boses ay basag. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa 8 taon na wala ako. Patawarin mo ako sa bawat gabi na mag-isa kang natutulog. Patawarin mo ako sa bawat hirap na pinagdaanan mo. Patawarin mo ako dahil naging duwag ako. Patawarin mo ako para sa lahat. Inangat niya ang kanyang mukha, handang tanggapin ang kahit anong hatol. Galit. Sigaw. Sampal. Karapat-dapat siya sa lahat ng iyon. Ngunit ang nakita niya sa mukha ni Ara ay hindi galit. Hindi rin saya o pagpapatawad. Ang nakita niya ay isang emosyon na mas malala pa. Isang emosyon na gumimbal sa kanyang kaluluwa. Purong takot. Ang mukha ni Ara ay namutla, na parabang nakakita ng multo. Ang mga kamay nito sa loob ng kanyang mga palad ay nanlamig na parang yelo. Dahan-dahan itong umatras, binabawi ang kanyang mga kamay. Hahanapin niya tayo, bulong ni Ara, ang mga mata ay nanlalaki sa isang takot na hindi para sa kanya, kundi para sa isang bagay na mas malaki. Sisirain niya tayo. Sino, Ara? Sino? Tanong ni Alejandro, nalilito. Tumingin sa kanya si Ara, ang mga matay puno ng isang uri ng pangingilabot na ngayon niya lang nakita. Ang bawat salitang lumabas sa bibig nito ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang nanay mo, sisirain niya ang mga anak ko. Ang takot na sinabi ni Alejandro ang pangalan ng kanyang ina ay isang lason na mabilis na kumalat sa buong sistema ni Ara. Ang pag-amin ni Alejandro, ang kanyang mga luha, ang kanyang pagsisisi, lahat ng iyon ay biglang natabunan ng isang mas malaki at mas madilim na anino. Ang anino ni Doña Esmeralda del Fuego. Sa isip ni Ara, muling umalingaw ang banta mula 8 taon na ang nakalipas. Sisirain ko hindi lang ikaw, kundi ang buong pamilya mo sa probinsya. Kailangan nating umalis, sabi ni Ara, ang boses ay nanginginig. Tumayo siya, ang kanyang buong katawan ay nasa state of high alert. Ang instinct ng isang ina na protektahan ang kanyang mga anak ay mas malakas kaysa sa anumang emosyon. Ngayon na. Babalikan ko lang ang mga bata sa bahay at aalis na kami.
Ara, teka, sabi ni Alejandro, tumatayo na rin para harapin siya. Ang sakit sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagkalito. Hindi mo kailangang umalis. Nandito ako. Hindi ko hahayaang saktan kanya o ang mga bata. Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Ara. Hindi mo siya kilala, Alejandro. Hindi mo alam kung ano ang kaya niyang gawin. Akala mo ba ang pagtatago ko ay dahil sa hiya? Hindi. Nagtago ako dahil sa takot. Tinakot niya ako. Sinabi niya na kung hindi ako lalayo, idadamay niya ang pamilya ko. Ang pag-alis ko ang tanging paraan para iligtas sila at para iligtas ang dinadala ko sa sinapupunan ko noon. Ang bawat salita ay isang dagok kay Alejandro. Nakita ni Ara ang pagkabigla at ang unti-unting pagsibol ng isang nakakakilabot na pagkaunawa sa mukha nito. Ngunit para kay Ara, wala nang panahon para sa awa o paliwanagan. Ang panganib ay totoo at papalapit. Babalik na ako sa ospital, sabi niya, tumalikod na. Ngunit ang takot niya, na matagal niyang kinimkim, ay huli na. Tila isang masamang panaginip na nagkatotoo, ang panganib ay hindi na papalapit. Naroon na ito. Pagbalik nila sa palengke para kunin ang mga gamit ni Ara bago dumiretso sa ospital, isang tanawin ang sumalubong sa kanila na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Sa gitna ng maputik at maingay na palengke, isang makinang na itim na Mercedes-Benz ang nakaparada, tila isang alien na sasakyan mula sa ibang planeta. Ang mga tindero at mamimili ay nagkukumpulan, nagbubulungan. At sa tabi ng kotse, nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng puting bestida. Ang buhok ay nakaayos sa isang perpektong buwan, ang postura ay puno ng kapangyarihan at paghamak. Si Doña Esmeralda del Fuego. Sa tabi nito ay si Beatrice, nakasuot ng salaming pang-araw, ang mukha ay isang maskara ng malamig na kasiyahan. Nanigas si Ara sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang paligid. Ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay biglang naglaho. Ito na. Ang bangungot niya. So, it's true, nagsimula si Doña Esmeralda. Ang kanyang boses, kahit hindi malakas, ay pumailan lang sa ingay ng palengke. Lumakad ito palapit, ang kanyang mamahaling sapatos ay walang takot na tumatapak sa putik. Huminto ito sa harap ni Ara. Ang tagapagmana ng pamilya Del Fuego, nagtatago sa isang basurahan kasama ng isang gold digger. Ang mga salita ay tumama kay Ara na parang mga bato. Naramdaman niya ang titig ng lahat ng tao sa paligid. Ang kanyang mga kapitbahay. Si Mang Kiko. Ang mga suki niya. Ang kahihiyan ay isang mainit na likido na gumapang sa kanyang mukha. Hayaan mo na siya, ma, sabi ni Alejandro, humahakbang sa pagitan nilang dalawa. Ang boses nito ay matigas na parang bato. Ngumisi si Doña Esmeralda. Hayaan. Tingnan mo ang ginawa niya sa'yo, Alejandro. Ginawa kanyang kahiya-hiya. At ang mga batang iyon? Paano ka nakakasiguro na sa'yo nga yan? Isang babaeng galing sa putikan, gagawin ang lahat para sa pera. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan si Ara, sigaw ni Alejandro, ang galit ay hindi na maitago. At bakit hindi, hamon ng Donya? Ang babaeng to ay isang sinungaling. Isang magnanakaw. Tumingin ito kay Ara ng may nanlilisik na mga mata. Akala mo ba nakalimutan ko na? Ang perang ibinigay ko sa'yo noon para lumayo ka? Pera iyon ang kumpanya na ninakaw mo bago ka tumakas. Napatulala si Ara. Isang bagong kasinungalingan. Isang bagong patibong. Hindi yan totoo, depensa ni Alejandro. Ako ang nag-utos sa'yo na bigyan siya ng pera. Is that so? Tanong ni Beatrice, tinatanggal ang kanyang salamin. Because the company records show an unauthorized withdrawal under your mother's name, dated exactly 1 week before this woman disappeared. It's so easy to frame her for theft, don't you think? Ito na ang katapusan. Na-corner na siya. Sisirain siya. Ikukulong. At ang kanyang mga anak kukunin nila ang kanyang mga anak. Ang takot ay napalitan ng purong desperasyon. Ngunit sa sandaling iyon, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Si Alejandro, sa halip na makipagtalo pa, ay huminahon. Tumingin ito kay Ara, at sa mga mata nito, nakita niya hindi ang pagkatalo, kundi ang isang matibay na desisyon. Dahan-dahan, kinuha ni Alejandro ang kamay ni Ara. Ang kanyang hawak ay mahigpit at puno ng katiyakan.
Hinila niya ito ng bahagya para tumabi sa kanya, hindi sa likod niya. Pagkatapos ay lumingon ito sa dalawang anak niya, si Andres at Angelo, na nakatayo sa likod ni Mang Kiko, ang mga mukha'y puno ng takot. Andres, Angelo, halik kayo rito, tawag niya, ang boses ay malumanay ngunit may otoridad. Nag-aalangang lumapit ang dalawang bata. Kinuha rin ni Alejandro ang mga kamay nito. At doon, sa harap ng kanyang ina, ng kanyang nobya, at ng buong palengke, tumayo si Alejandro del Fuego kasama ang kanyang mag-iinang gula-gulanit at takot. Humarap siya sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Makinig kayong lahat, nagsimula si Alejandro, ang kanyang boses ay umalinggaw sa biglang tumahimik na palengke. Hindi na ito ang boses ni Andoy na kargador, o kahit ang malamig na boses ng si. Ito ang boses ng isang lalaki, ng isang ama, na ipinaglalaban ang kanyang pamilya. Ang babaeng ito, sabi niya, habang hinihigpitan ang hawak sa kamay ni Ara, ay si Arabella Reyes. Siya ang babaeng minahal ko 8 taon na ang nakalipas. At ang dalawang batang ito, kasama ang isa pa nilang kapatid na nasa ospital ngayon, ay ang aking mga anak. Isang sama-samang pagsinghap ang narinig mula sa mga nakikiusyoso. Nakita ni Ara ang gulat sa mukha ni Mang Kiko, ang pagkamangha sa mukha ng kanyang mga kapwa-tindera. Ngunit hindi inalis ni Alejandro ang kanyang tingin mula sa kanyang ina. 8 taon silang nawala sa akin dahil sa kasinungalingan, pagpapatuloy niya, ang bawat salita ay may bigat. 8 taon na nagdusa ang babaeng ito at pinalaki ang aming mga anak ng mag-isa, habang ako ay nabubuhay sa isang kasinungalingang ikaw ang gumawa, ma. Ang mukha ni Doña Esmeralda ay namutla. Alejandro, how dare you? Ako ang dapat magsabi niyan, puto ni Alejandro. Ang kanyang boses ay umangat sa unang pagkakataon, puno ng sakit at galit. How dare you take the family away from me? How dare you threaten an innocent woman? At ikaw, lumingon siya kay Beatrice, ang kanyang mga mata ay nag-ielo, our engagement is off. I will not marry a woman who conspires to destroy the mother of children. Si Beatrice ay napaatras na parang nasampal. Ang kanyang maskara ng pagiging perpekto ay nabasag, at ang nakalitaw ay purong puot. Binalik ni Alejandro ang tingin sa kanyang ina. Ang kanyang galit ay napawi, napalitan ng isang malungkot ngunit matatag na kapasyahan. Sila ang pamilya ko, ma, si Ara at ang 3 anak namin. At mula sa araw na ito, ipaglalaban ko sila. Kahit pa ang ibig sabihin yon ay ang talikuran ang lahat, ang pangalan, ang kumpanya, ang kayamanan. Kung kailangan kong maging kargador sa buong buhay ko para lang makasama sila, gagawin ko. Napatingin si Ara kay Alejandro, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang lalaking akala niya iduwag, ang lalaking sinaktan siya, ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan, handang isuko ang lahat para sa kanila. Ang huling piraso ng takot sa kanyang puso ay napalitan ng isang bagong damdamin, paghanga, at isang pag-ibig na mas matibay pa kaysa dati. Humarap si Doña Esmeralda, ang mukha ay isang maskara ng pagkatalo at galit. Alam niyang wala na siyang kontrol sa kanyang anak. Hindi pa ito tapos, Alejandro, sabi niya, ang boses ay isang malamig na banta. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa kanyang kotse, kasunod si Beatrice na tila isang anino. Bago pumasok sa sasakyan, lumingon siya at tiningnan sila ng may tinging nangangako ng paghihiganti. Tandaan mo iyan. Umalis ang Mercedes-Benz, nag-iwan ng alikabok at katahimikan. Naiwan sina Ara at Alejandro sa gitna ng palengke, hawak pa rin ang kamay ng isa't isa at ng kanilang mga anak. Ang mga tao sa paligid ay unti-unti nang bumabalik sa kani-kanilang gawain, ngunit ang mga bulungan ay nanatili. Tumingin si Ara kay Alejandro. Sa gitna ng putik, ng amoy ng panis na gulay, at ng kahihiyan, nakita niya ang kanyang kinabukasan. Isang kinabukasan na hindi na niya haharapin ng mag-isa. Alejandro T. Bulong niya. Tumingin ito sa kanya, ang mga matay puno ng pagsisisi, ngunit mayroon ding pag-asa. Ara, alam kong hindi sapat ang mga salita. Pero ipapangako ko sa'yo, mula ngayon hindi na kita iiwan. Hindi ko na kayo pababayaan. Hinawakan ni Ara ang pisngi nito. Alam ko, sabi niya, at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 8 taon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Magkasama na tayo ngayon. Niyakap siya ni Alejandro, at sa yakap na iyon, isinama nila ang kanilang 2 anak. Isang pamilya, na sa wakas ay nabuo sa pinaka-hindi inaasahang lugar.
Ang kanilang laban ay hindi pa tapos. Ang banta ng Donya ay nakabitin pa rin sa ere. Ngunit habang nakatayo sila roon, magkakayakap sa gitna ng palengke, alam nilang handa na silang harapin ang anumang pagsubok. At dito nagtatapos ang kwento ni na Arabella at Alejandro, isang kwentong isinulat ng tadhana, sinubok ng panahon, at pinagtibay ng pag-ibig na walang hanggan. Sa lahat ng aming minamahal na tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Isang karangalan ang ibahagi sa inyo ang kwentong ito, na binuo hindi lamang ng mga salita, kundi ng mga pangarap, luha, at ng walang katapusang pag-asa. Habang isinusulat ko ang bawat eksena, naramdaman ko ang bigat ng mga pasanin ni Ara, ang pagsisisi ni Alejandro, at higit sa lahat, ang dalisay na pagmamahal na nag-ugnay sa kanilang mga puso sa kabila ng 8 taong pagkakawalay. Ang kwento ni Ara at Alejandro ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa karangyaan o katayuan sa buhay. Ito ay nasusukat sa kakayahang magpatawad, sa tapang na harapin ang mga pagkakamali ng kahapon, at sa pananampalatayang mayroong pangalawang pagkakataon para sa lahat. Ito ay isang testamento na ang pinakamatibay na pundasyon ng isang pamilya ay hindi ginto o pilak, kundi ang pag-ibig na handang magsakripisyo at lumaban. Naway magsilbi itong inspirasyon na kahit sa pinakamadilim na gabi ng ating buhay, laging may isang bituin ng pag-asa na naghihintay na muling magniningning. Ngayon, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang inyong napulot? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Ang inyong mga boses ay musika sa aming pandinig. Muli, ako ang inyong tagapaglingkod at tagapagsalaysay. Nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang sa susunod nating kwentuhan.